الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Sura Al-Haqqa, ang ganap na katotohanan. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Ang Al-Haqqa. Ang Al-Haqqa, ang katotohanan, ay isa sa pangalan ng araw ng paghuhukom, sapagkat ang pangako at maging ang babala tungkol dito ay sadyang magaganap at hindi maiiwasan. Ito ang araw na ang lahat ng kasinungalingan at pagkukunwari ay maglalaho at ang ganap na katotohanan lamang ang siyang mananatili at mangingibabaw. At ano ang Al-Haqqa? At ano ang maipaliliwanag sa inyo kung ano nga ba ang Al-Haqqa? Pinasinungalingan ng tribo ng Thamud at ng mamamayan ng Ad ang katotohanan ng Kariya, ang nakatutulig na oras ng paghuhukom. At ang tungkol sa kasaysayan ng tribo ng Thamud, sila ay pinuksa ng isang taghiya, kakilakilabot at malagim na panaghoy. At ang tungkol sa kasaysayan ng mamamayan ng Ad, sila ay pinuksa ng isang sarsar atiya, matinding pangangalit ng ihip ng hangin, na ipinataw sa kanila ng Ala ng 7 gabi at 8 araw na magkasunod-sunod, upang sa gayon inyong masilayan ang mga taong nilugmok na tila mga puno ng datiles na sinalanta
at nakahandusay. May nakikita ka pa ba ng mga labi o bakas ng kasaysayan nila? At si Faraon, at yaong lahing nauna sa kanya, at ang mga lungsod na winasak ng mga bayan ng mga mamamayan ni Lot, Sodom at Gomora, na sanhi ng kanilang katia, malaking kasalanang kinasadlakan, at kanilang nilabag ang sugo ng kanilang Rab. Kaya sila ay sinakmal ng isang matinding kaparusahan. Katotohanan, nang ang tubig ay umapaw sa hangganan nito, ito ang malaking baha o dilubyo ni Noah. Kayo ay aming isinakay sa naglalayag na arko ni Noah, na aming itinakda ito upang sakali ito ay magsilbing alaala sa inyo. At ang mga tainga ay mapanatili ito, nararapat marinig at maunawaan ang pangyayaring ito at maging aral. Sa gayon, kung ang tambuli ay hihipan ng isang tagaihip sa unang pagkakataon, at ang kalupaan at mga kabundukan ay matitinag sa kanilang mga kinaroroonan at madudurog sa minsanang pagsabog nito. Sa gayon nga, sa araw na yaon, ang kagimbal-gimbal ng pangyayari ay sumapit na, at ang kalangitan ay mabibiyak at magkahiwa-hiwalay, sapagkat ito ang araw na ang kalangitan ay manghihina at magiging marupok, sanhi ng pagkapunit. At ang mga anghel ay nasa bawat gilid nito, at may 8 sa kanilang mga anghel ang nagpapasan sa luklukan ng kanilang Rab na nasa dakong itaas nila. Sa araw na yaon, kayo ay dadalhin at ihaharap sa panghuhukom. Walang lihim ang maari ninyong itago. At sa kanya na pagkakalooban ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay ay magsasabi, naririto at basahin ang talaan ng aking gawa. Katiyakan, ako ay naniniwala na isang araw aking kakaharapin ang sarili kong talaan ng pananagutan. Kaya siya ay paroroon sa isang buhay na kasiyasiya sa kaligayahan, sa mga nagtatayugang paraiso. Sinabi ng sugo ng ala, katotohanan ang paraiso ay mayroong 100 palapag, at sa pagitan ng bawat palapag, ang layo nito ay katulad ng layo ng mundo at ng langit. Sahih Bukhari Hadith bilang 2,770. Ang mga bungang hitik na nagkukumpulan, mabababa at abot kamay sa pagpitas, at sa kanila ay ipag-aanyaya. Magsikain kayo at uminom ng may ganap na kaginhawaan bilang kabayaran sa inyong mga gawa noong mga nagdaang panahon. Ngunit sa kanya na pagkakalooban ng kanyang talaan sa kanyang kaliwang kamay ay magsasabi, sana'y hindi na ipagkaloob sa akin ang talaan ng aking gawa. At nang hindi ko na sana kailanman malalaman kung ano ang aking pananagutan. Sana ito na ang kamatayan, ang aking naging wakas na hantungan. Sadyang walang naidulot na mabuti sa akin ang aking kayamanan. Maging ang aking kapangyarihan at ang aking pakikipagtalo upang ipagtanggol ang aking sarili ay dagliang naglaho. At ipag-utos, hawakan siya at igapos, at itapon siya sa naglalagablab na apoy. Pagkaraan, siya ay talian ng tanikala na ang haba ay 70 dipa. Katotohanan, siya ay walang paniniwala at pananampalataya sa ala, ang dakila, at walang pagmamalasakit na pakainin ang mga miskin, dukha. Isinalaysay ni Abdullah bin Amir, ang isang tao ay nagtanong kay Propeta Muhammad, ano ang isang uri ng gawain o katangian ng Islam na sadyang mabuti? Ang propeta ng ala ay sumagot, ang magpakain ng mga dukha at magbigay bati sa inyong mga kakilala ay hindi kakilala. Sahih Bukhari, Volume 1, Hadith bilang 11. Kaya siya ay walang kaibigan na naririto ngayon sa araw na ito.
at walang anumang pagkain maliban sa gislin, duming nagmula sa paglilinis ng humuhulas at nagnanaknak na sugat. Walang sino man ang maaring kumain nito maliban ang mga katiun, makasalanan, kafirun, at mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Kaya ako ay sumasaksi sa lahat ng inyong nakikita at sa lahat ng nilikha na hindi ninyo nakikita, na ito ay ganap na katotohanan, ang salita ng isang pinagkakapuring sugo. Hindi ito isang salita ng isang manunula, sadyang ang inyong pananalig ay napakaliit. At ito ay hindi rin salita ng isang manghuhula o nagsasagawa ng karunungang itim, sadyang napakaliit lamang ng inyong pag-alaala. Ito ay isang kapahayagang ipinadala sa inyo mula sa Raab ng alamin ng lahat ng nilikha. At kung sakaling siya man, si Muhammad, ay gumawa ng kabulaan ng mga salita hinggil sa amin, katiyakang siya ay aming hahabluting mahigpit sa kanyang kanang kamay o ng buong lakas at kapangyarihan, at katiyakan na aming lalagutin ang kanyang alwatin, ugat na dinadaluyan ng kanyang buhay. Alwatin. Si Ibn Abbas ay nagsabi, ito ay ang malaking ugat na karugtong ng puso. Ito rin ang paliwanag ni Ikrima, Sa'id bin Jubayr, Al-Qatada at iba pa. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10. At walang sino man sa inyo ang makapipigil sa amin upang siya ay lapatan ng parusa. At katotohanan, ito ay isang paalaala sa mutakun. Mutakun, mabuti, banal na tao at may ganap na takot sa Allah, na gumagawa ng lahat ng kabutihan para sa kasayahan ng Allah. At katotohanan, nababatid namin na mayroon sa inyo na pinasinungalingan. At tunay nga na ito ay isang pighati sa kafirun sa araw ng paghuhukom. At tunay nga na ito ang ganap na katotohanan na sadyang may katiyakan. Kaya luwalhatiin ang katangian ng dikir Allah, ang pag-alaala sa Allah sa pamamagitan ng pagluwalhati o pagbunyi ng kanyang mga papuri. Isinalaysay ni Abu Musa, ang sugo ng Allah ay nagsabi, ang kahalintulad ng isang tao na nagbibigay alaala, lumuwalhati at nagbibigay papuri o pasasalamat sa kanyang Panginoon, kung iahambing sa isang taong walang pag-alala sa kanyang Panginoon, ay tulad ng isang buhay na nilikha at isang patay na nilikha. Sahih Bukhari, Volume 8, Hadith bilang 416. Isinalaysay ni Abu Hurairah, ang sugo ng Allah ay nagsabi, sino man ang nagsabing, Subhan Allahi, wa bihamdihi, ng 100 ulit sa isang araw, ay patatawarin ang lahat ng kanyang mga kasalanan, kahit kasing dami pa nito ng bula ng dagat. Isinalaysay ni Abu Hurairah, ang sugo ng Allah ay nagsabi, sino man ang nagsabi ng La ilaha illallahu wadahu la syarika
lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nang 100 ulit ay makatatanggap ng gantimpalang katumbas ng pagpapalaya ng 10 alipin. At 100 mabubuting gawa at itatala sa kanyang talaan at 100 kasalanan ay ibabawas sa kanyang talaan. At ito ay magiging pananggalang niya laban sa Satanas sa araw na yaon hanggang sumapit ang gabi. At walang makagagawa ng higit na buti nito maliban sa isang gumagawa nito ng higit sa kanya. Sahih Bukhari, Volume 8, Hadith bilang 412. Ang ngalan ng iyong Rab, ang lubos na dakila.